Nais ng mga tao na mabawi ang mga bagay ng laman. Kung nawalan ako ng pera, gusto kong bumalik sa akin ang perang yon. Kung magkasakit man ako, gusto kong gumaling. At sa maraming iba pang mga sitwasyon, gusto kong maibalik ang mga bagay sa paraang gusto ko. Ngunit sa pagdaan ko sa bawat yugtong iyon, ang palaging ibinabalik ng Diyos sa akin ay ang aking espiritual na kalagayan. Kaya't sa tuwing mas lumalakas ako sa espiritual, natuto ako ng higit pa tungkol sa Diyos at nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa, palaging may kaunting kapaitan sa aking puso. Diyos ko, mangyaring huwag lamang tumingin sa gilid na ito. Maaari mo rin bang bigyang pansin ang kabilang panig na ito? Tumingin ka sa akin, hirap na hirap ako dito ngayon. Diyos, kailan mo pupunuin ang bahaging ito para sa akin? Ang pakiramdam na ito ay patuloy na nagtatagal. Hindi ba't likas na tao lang iyon? Lahat tayo ay may ganitong pagmamahal para sa ating sarili. Ang pagiging makasarili, ang ugali na isipin lamang ang ating sarili. Kaya't ang aking paggaling ay laging nakaugat sa mga pisikal, makamundong bagay na ito. Ngunit ang Diyos, sa isang misteryosong paraan, paano mangyayari ang mga bagay na tulad nito? Ang ginagawa niya ay buksan ang ating mga mata sa paglilingkod. Paano pa nga ba nagkakaroon ng ganito? At pagkatapos ay nabuksan ang aming mga bingi. Kaya lahat bilang tao, kalahati lang tayo masaya. The other half is just, paano mangyayari ang ganito? Ngunit gayunpaman, araw-araw ay nagpapasalamat ako sa Diyos para sa mga espiritual na bagay. Ngunit kapag bumalik ako sa katotohanan ito, kailangan ko pa ring magbayad ng mga utang tulad ng iba. Nakakaramdam pa rin ako ng pressure ng iba. Na-stress pa rin ako sa mundo. Pakiramdam ko ay binibigatan pa rin ako ng iba at mahirap pa rin sa aking pamilya. Kaya kapag nakatayo tayo sa gitna nito, kailangan nating gumawa ng matalinong mga desisyon. Kaya isang araw, umupo ako ng seryoso at sinabi sa Diyos, "Let's have a talk, God." Napaupo na lang ako ng ganon. Nag-ayuno ako at umupo, nagsasabing, "Diyos, kausapin ako. Bakit espiritual mo lang akong pinupuno? Nabubuhay ako. Hindi mo ba ako matutulungan na huwag maging sensitibo sa mga bagay na ito?" Nagpunta ako sa Africa at nagpunta ako sa Pakistan. Nang nagpunta ako sa Pakistan sa kasagsagan ng pagsiklab ng COVID, mayroon lamang 5 tao sa isang eroplano na maaaring humawak ng ilang daan. Kahit na ang buong mundo ay nakasuot ng maskara at ang lahat ay isinara na, ang mga paliparan ay sarado sa lahat ng dako, sinabi sa akin ng Diyos na pumunta. Sabi ng asawa ko, "Hoy, pwede bang huminto ka na lang? Honey, kahit mamatay ako, I have to go. Kahit bumalik ako ng Pakistan bilang bangkay, I still have to go." Ganyan ako pumunta. Ngunit pagkatapos ay umupo ako sa harap ng Diyos at sinabi, "Diyos, ginawa ko ang lahat ng sinabi mo sa akin." Sa tuwing nagsasalita ang Diyos, hindi ako kailanman nag-alinlangan o hiniling sa Kanya na ulitin ang Kanyang sarili. At hindi ko sinabing, "Hayaan mo akong ipagdasal ito." The moment He told me to go, umalis na ako and I did exactly as He commanded. Pero paanong spiritually lang ang inaalagaan mo? Pakiusap, minsan lang, maaari mo rin bang alagaan ang aking mga pisikal na pangangailangan? Dahil kung hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito, mas makakapag-focus ako sa ministeryong ito. Noong panahong iyon, sa mundong ito sa ating bansa, walang nakakaalam kung sino si Kwon Yong-mi. Hindi pa ako nakakagawa ng YouTube. Wala man lang akong nakilala. Noong ako ay ganap na sa Diyos, wala akong nakilala kahit isang kaibigan, kahit isang tasa ng kape. Si God lang at ako, kaming dalawa lang. Kaya habang ginagawa ko ang lahat ng sinabi, isang araw sa eroplano, isang napakalaking anghel lumapit sa akin at nagsabing, "Gagawin ko ang ganitong uri ng ministeryo ng pagpapagaling." Binigyan ako ng anghel ng organ at nararanasan ko ang espiritual na mga bagay. Nang magsalita ako ng iba't ibang wika o patsuato na oras, sinabi ng Diyos, "Kung lalabas ka ng ganito ngayon, pagagalingin ko ang mga tao." At mangyayari ito tulad ng sinabi niya o sasabihin niya, "Kung lalabas ka sa loob ng 3 araw, dala ang panyo na pinahiran mo ng langis, ganap kong pagagalingin ang isang batang walang bola ng mata." Pinupuno niya ako ng lahat ng uri ng mga kamanghamanghang espiritual na karanasan, ngunit patuloy kong nararamdaman na ang kalahati sa akin ay nananabik pa rin sa isang bagay mula sa mundong ito na hindi natutupad. Ngunit sa isang punto nang umupo ako sa harap ng Diyos at tinanong siya tungkol dito, ang sagot na ibinigay niya sa akin ay nag-iwan sa akin ng walang pagpipilian, kundi ang ganap na isuko ang lahat. Nakita ko ang sarili ko. Nakita ko kung gaano ako katawang tao, kung gaano ako kamunduhan, kung gaano ko kamahal ang sarili ko, kung paano ko lang iniisip ang tungkol sa aking pamilya, at kung paano, dahil sa aking pagkatao, hindi ako makatiis sa utang kahit na 1,001 pa na uwi sa hindi patas na utang na ito.
Ang lahat ng bagay ito, ang kawalan kakayahang magbayad, ang katotohanan hindi mapunan, ang pagnanais puso, pagiging perpekto, ipinakita Diyos ako na muhay, ayon aking kalooban, inilalantad detalye. Pagkatapos, hindi ako nagsalita Diyos tungkol dito. Ano man ang uri ng panggigipit na dumating o anong sitwasyon ang aking hinarap, ni minsan ay hindi ko sinabi sa Diyos, Diyos, ano ang iyong gagawin tungkol dito? Binura ko pa nga sa isip ko lahat ng iniisip ko. Sa patnubay ng Diyos, sa gitna ng himala, ipinadala niya ako sa mundo, hinayaan akong maranasan at masaksihan ang mga himala, mga bagay na hinding-hindi mangyayari sa mundong ito. Ngunit ginawa niya akong makita ang mga ito ng sarili kong mga mata at hinawakan ng sarili kong mga kamay. Sa espiritual, patuloy niya akong binuhat na parang may pakpak ako. Dahil kasama ang Diyos, natutunan kong ganap na ibukod ang lahat ng bagay sa mundong ito. At natutunan ko kung paano itinatakda ng Diyos ang isang tao bilang isang espiritual na nilalang, bilang isang taong kabilang sa langit. At pagkatapos noon, ibinalik ng Diyos ang lahat, binago ang lahat ng mga taong nagpahirap sa akin at ganap na inayos ang aking paligid upang sa Kanya lamang ako makapag-focus. Kapag sumuko tayo, mas alam ng Panginoon kaysa sa atin. Lahat maaari ba nating baguhin ang ibang tao? Hindi man lang natin mababago ang sarili nating mga magulang. Hindi ayon sa ating kagustuhan. Hindi rin natin mababago ang ating mga anak ayon sa ating kalooban. Ang Diyos lamang ang makakapagpabago ng isang tao. Ngunit ang Diyos, sa kanyang sariling paraan, binago ang mga kamanghamanghang bagay na ito sa napakaikling panahon. At sa tuwing ako ay lumaki sa espiritual, ang Diyos, pinalakas ako. Pinalakas ako ng isang mas makapangyarihang pag-iisip, isang mas disiplinadong katawan, at isang pusong hindi sumusuko, na ginagawa akong mas malakas. Matapos ang lahat ng iyon ay naayos na. Sinabi sa akin ng Diyos ng eksaktong 3 buwan mamaya upang simulan ang ministeryo. Sinabi niya sa akin na magmisyon at dalhin ang mga tao sa mga bansa sa buong mundo.